Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Muli ay inaanyahan kayo na makisa sa ating misa, sapagkat ito ang tanda na ang ating Panginoon ay nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa atin, at hinihingi niya na tayo rin ay tumulad sa Kanya sa ating paglilingkod sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pagiging ng Diyos sa panliwanag ng Espiritu Santo ay sumayin lahat. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ay may kapangyarihan sa ating bahay, sa ating kusina, sa ating mga gawain, sa ating mga organisasyon. At tumisan tayo nagkakamali, nagmamalamis tayo sa ating authority, subalit sinasabi ng ating Panginoon, dapat tayong maglingkod kung tayo ay may authority o may kapangyarihan. Ito ang tunay na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung tayo man ay nagkulang sa ganitong paraan, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Ako'y nagkukumpisal Sa Diyos na makapangyarihan at sa iyong mga kapatid, sapagkat luma akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasama ko kay Santa Maria ang Laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyong mga kapatid, na kayo'y manalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan,
at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasabutan ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Sotero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang nalulugod sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang po si Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O Diyos sa makapangyarihan at walang hanggan, lingapin mo ng buong giliw ang aming mga puso upang ikaw lamang ang ibigin at paglingkuran ng aming kapwa. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y nabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Kaawaan mo kami, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Kaawaan mo kami, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y lagana. Kaawaan mo kami, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala. Sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila ay binubuhay. Kaawaan mo kami, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o buo ng iyong wagas na pag-ibig. Iyang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Kaawaan mo kami, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yaman, mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraan tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nakasala. Kaya huwag na tayong mag-atubili
lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Ako ang liwanag ng daigdig, wika ng Panginoon. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng buhay. Hallelujah. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, O Panginoon. Noong panahon yun, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at nagsabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hihingi, ang sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Upo ang tago nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ng mga kapatid sa pananampalataya, nagsisimula o panahon na naman ang eleksyon sa Pilipinas. At ang ating mapapakinggan, minamahal ko ang bansang Pilipinas. Paglilingkuran ko ang aking mga kababayan. Nagmamalasakit ako sa aking bansa. Ipagtatanggol ko ang bansang Pilipinas. Kahit ibigay ko pa ang aking buhay. Yan ang ating napapakinggan at patuloy na papakinggan hanggang pagdating ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, maaaring hindi na niyo mapakinggan. Pagbalikan natin, minamahal ko mga kapatid, bago yung October 1st hanggang October 8, doon ang mga kandidato nagpapile ng Certificate of Candidacy. Bago yun, ang daming mga meetings na ginagawa yung mga partidong yan. Paulit-ulit, sila ay nakikipag-meeting, nakikipag-usap sa iba't ibang mga leader o siyang tatakbo sa eleksyon. Ano ka lang pinag-meetingan? Yung mga posisyon, yung mga taong ilalagay nila sa mga posisyon. At kalimitan, pag hindi ikaw na ilagay doon sa posisyon na yon, magagalit ka,
Maghinakit ka, o kaya kung may kakayahan ka, gagawa ka ng another partido para ikaw ang ilulok nila na maging candidate sa posisyon na yon. Kaya naroon ang kaguluhan. Naroon ang inggitan. Naroon ang lagayan. Sinasabi nga doon sa balita sa Pilipinas noong isang araw, okay, makikipag-usap yung ibang mga candidates para magkaisa. Pero, huwag pag-uusapan na bumaba sa posisyon. Minamahal ko mga kapatid, napakahalaga yung posisyon na yon. Sapagkat yung posisyon na yun magbibigay sa kanila ng sila ang nasa taas, sila ang mas makapangyarihan, sila ang dapat masunod. Ito'y hindi lang sa politics. Kahit sa mga opisina, pag ang naghahangad ng mga posisyon sa opisina ay yung mga tao, naroon pa rin yung mga elements na yun ng inggitan, ng sapawan, o kaya ay paghahangad na sila ang mapupunta sa mga posisyon na yun. Different organizations, kahit yan ay civic o kaya ay church organization, ganun pa rin ang situations. Kahit sa isang pamilya, kung ang bawat isang member ng pamilya ay naghahangad ng posisyon na tumaas kaysa sa isa, naroon pa rin yung kaguluhan na yun. Minamahal kong mga kapatid, paano natin matutugunan ang ganitong sitwasyon? Paano natin masusolve yung kaguluhan na yun? Ang banal na Ebanghelyo ay nagbibigay ng napakagandang solusyon. Actually, nung nagre-reflect ako dun sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon, sana kung ang ating Panginoon, katulad ng ginawa niya sa banal na Ebanghelyo ngayon, ay magsasabi o makikipag-usap sa lahat ng mga tatakbong kandidato, maaaring magkakaroon tayo ng tapat at isang malinis na eleksyon. Sa banal na Ebanghelyo ay katulad ngayon. Ang pangyayari ngayon at pangyayari sa Ebanghelyo ay halos pareho. Lumapit sa ating Panginoon ang mga anak ni Zebedeo, si Juan at Santiago. At ano ka lang hinihingi? Posisyon. Gusto nila, sinasabi na sa ating Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian, gusto namin na ako, yung isa sa amin ay nasa kaliwa mo, posisyon. At yung isa sa amin ay nasa kanan mo, posisyon. At ang mapakinig ito ng 10 mga alagad pang iba, nagalit sila. Bakit? Sapagkat gusto nung dalawa na tumaas at sila nasa baba. Gusto nilang makapangyarihan katulad ng ating Panginoon at sila nasa baba. Hanggat ang pinag-uusapan ay posisyon, naroon ang kaguluhan. Kaya sa banal na Ebanghelyo ngayon ay nagturo ang ating Panginoon. At kung ang aral ng ating Panginoon ito lamang ay masusunod tungkol sa mga pinuno, tungkol sa kadakilaan, magkakaroon ng tunay na solusyon, katugunan ang kaguluhan. Ang unang aral ng ating Panginoon, sinasabi niya, ang nais maging pinuno ay dapat siyang maging alipin ng lahat. At yung nagdanais maging dakila, siya ang tagapaglingkod ng lahat. Kung ito kaya mapapakinig ng mga magkakandidato pa sila. Magiging alipin ng lahat. Pero itong hinahangad nila. Naghahangad sila ng posisyon kung parang yung pinakamataas upang sila ang mas makapangyarihan, sila ang pinapanginoon, at sila ang susundin ng mga tao. At itong sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, para sa inyo, para sa kaharian ng langit, dapat ay huwag kayong matulad sa kanila, sapagkat sila ay katulad ng mga hintil na gustong maging Panginoon na sila sinusunod. Si Francis Joseph ay naging emperor ng Austria and king of Hungary from 1848 to 1916.
Ito ang isa sa pinakamahabang reign sa buong history at isa rin sa pinaka-progressive sa history. Siya ay isang istriktong emperador o hari, subalit siya ay napakabait. Katulad ng nangyayari sa atin sa pandemya ngayon, during sa early stage ng kanyang reign, ay nagkaroon ng pandemic sa buong Europa, at ito yung cholera. At nang kumakalat na yung cholera na yan, sinabi ng kanyang mga advisor, ikaw ay dadalhin namin sa Salzburg para huwag kayong mahawahan ng cholera. Pero anong sabi niya? Mayroon bang sapat na lugar para sa aking mga anak sa Salzburg? Sabi ng kanyang mga advisor, ang dami doon para sa royal family, sapat na yung mga lugar na yun para sa inyo. Pero binuksan ni Francis Joseph yung kanyang bintana at nakita niya yung mga tao na nagsasuffer outside the kingdom. At ang sabi niya, walang lugar para sa lahat kong mga anak sa Salzburg. At hindi ko iiwan sila sa panahon ito ng pangangailangan. Minamahal ko mga kapatid, maaari yung mga pinuno natin na nagsasabing, hindi namin tatakbuhan ang Pilipinas. Sa panahon ng pandemya ay naririto kami naglilingkod. Pero anong nangyayari? Sa kabila ng kanilang paglilingkod ay naroon pa rin yung korupsyon. Naroon pa rin yung pandaraya. Naroon pa rin ang pagpili ng mga tinutulungan. At ito'y sinasabi ng ating Panginoon, ito yung mga hintil na ang gusto nila, sila ang pinaglilingkuran. Sila ang pinapanginoon. Ang sunod na turo ng ating Panginoon, ang tunay na success, ang tunay na tagumpay sa isang pinuno, ay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Para sa atin dito, ang tunay na tagumpay ay kung ikaw ay nanalo sa eleksyon. Kung nakuha mo yung ambisyon mo yun, kung nakuha mo yung posisyon na gusto mo, ito ang tagumpay para sa atin. Pero sa ating Panginoon, hindi ito ang tagumpay. Ang tagumpay ay yung pagsunod sa kanyang kalooban. Sapagkat pwede kang manalo, magtagumpay ka sa akala mo, sa pamamagitan ng iyong pera, sa panunuhol sa mga butante, paggamit na iyong kapangyarihan. Maaaring sa paglilingkod mo ay nais mong alisin yung mga korupsyon na yon, yung mga drugs na yon, pero pumapatay ka ng kapwa mo tao. Hindi ito kalooban ng ating Ama o Diyos sa kalangitan. Kaya nga kung ito ay ginagawa natin, ito pa rin ay hindi tagumpay sa isang pinuno. Minamahal ko mga kapatid, ang ating Panginoon na nagbigay ng halimbawa niya, na siya ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hanggang sa kamatayan ay sinunod niya ang kalooban ng ating Panginoon. Para sa karamihan, nang siya ay namamatay na sa krus, yun na ay hindi tagumpay para sa kanya. Pero para sa kanya, ito ang simula ng tagumpay sapagkat sa kamatayan sa krus, naroroon ang tunay na kaluwalhatian. At ikatatlong araw ng ating Panginoon, ibinigay niya mismo ang halimbawa ng paglilingkod. Nang siya bilang Diyos, hindi lamang sa lupa kundi sa langit ay Diyos siya. Siya ang pinakamapangyarihan. Pero sa kabila nito, nagawa niyang lumuhod sa harap ng kanyang mga alagad. Nagawa niyang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Ito ang tunay na paglilingkod, na sa kabila ng kapangyarihan, ikaw ay alipin, ikaw ay tagapaglingkod sa lahat. Minamahal ko mga kapatid, ito lamang ang maaaring maging katugunan ng lahat ng kaguluhan sa ating paligid. Kaguluhan sa Pilipinas at sa buong mundo. Alalahanin natin ang kalooban ng Diyos, kaginhawahan ng lahat, kaligayahan ng lahat, kaligtasan at kaluwalhatian ng lahat. At kung masusunod natin ang lahat ng aral ng ating Panginoon, makakamtan natin ang kalooban ng Diyos. Ang misang ito ay napakaganda.
Halimbawa, ito ay larawan ng pag-aalay ng sarili, paglilingkod sa kapwa, at pag-aalay para sa kapwa. Ito ang tunay na pagpupuri. Sana sa pakikiisa natin sa misang ito, makiisa tayo ng buong puso at kalooban, tularan natin ang ating Panginoon. Bilang pagsunod sa kalooban ng Ama, dasalin natin, sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ginaon, nalaw sa mga impyerno, nang may katong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa namumuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Católica, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawalan ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang namamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nag-aanyaya sa atin na makibahagi sa buhay at misyon ng kanyang anak na si Jesus. Sagutin natin ang bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, upang araw-araw silang dumago sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan, nang sa gayoy maakay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo, lalo na sa panahon ito ng pandemya. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, upang makita nila ang kanilang sinumpiang tungkulin na bukasyon mula sa Diyos at isang misyon na pagdudulot ng ginhawa at pag-asa sa taong bayan. Manalangin tayo. Dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nagdurusa dulot ng kalamidad, COVID-19 at karalitaan, patatagin nawa sila ng Espiritu Santo sa pagtitiwala sa pag-ibig ng puso ni Jesus at ni Maria. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga misyonero sa buong mundo, patuloy nawang mag-alab ang kanilang pag-ibig sa Diyos at malasakit sa kapwa katulad ni San Pedro Calungsod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Pontifical Mission Societies, ingatan nawa ng Diyos ang lahat ng mga misyonerong pinahahayo niya at samahan nawa sila ng ating mga panalangin at mga suportang material. Panalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Ama, tinawag mo kami upang dalhin ang mabuting balita sa buong daigdig. Buong puso nawa kaming tumugon sa gawaing misyon ng simbahan sa pamamagitan ng aming mga panalangin, sakripisyo at alay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng pinapal sa pagkatsyan kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na ininalay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na wala hanggan. Purihin at pagdalan ang Diyos magpakailanman.
Purihin ka pa ng Diyos sa lahat ng tinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo. Nagaling sa pulong ubas at pinagpagulan ng tao upang iinumin ang aming kaluluwa. Purihin at pagdala ng Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, ito ay ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kagagaling at ng buo niyang Iglesyang Banal. Ipahintulot ko, Panginoon, na maging malaya sana ang aming paghahandog at paglilingkod sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso, sabisa ng aming pakikisa sa mga misteryong ito. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin, Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. iniisip namin siya at minamahal, Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. marapat at matuwid. Tunay nga marapat at matuwid ang pagpatakaagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong banal, alang-alang kay Kristo anak ng mahal. Sa pamagitan niya na siyang salita ng Diyos ay ginawa mo ang sansinugo. Nang sinugo mo siya pamaging tagapagligtas namin at manunubos, ay nagkatawang tao lang ng Espiritu Santo at isinilang ni Santa Maria ang Birhen. Sa pagsunod ay iyong kaluban ng pumagapi ang kamatayan at ipahayag ang muling pagkabuhay. Idinipa niya ang mga kamay sa krus na makamit sa iyong sambayang banal. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal ay pinagbubuni namin ang iyong kalwalatian. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupulo ang langit at lupa ng kalwalatian mo. Husana sa kaitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaitasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at siya'y nagmumula ang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sa mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Bago siya pahirapan at pagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang biga. Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Kaya din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang talis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang ipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdala natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang talis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat inarapat mo kaming tanggapin sa malang harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay ang simbahan sa buong daigdig. Kasama sa Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari.
Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa bukod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na nahimlay at tunga sa muling mabubuhay at lahat ng mayuma. Tanggapin mo sana sila sa malalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria Birhina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad ang kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Kristo anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang Diyos ang makapangyarihan. Ikaw ay pinupuli at pinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda na tayo nagkakaisa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dasalin natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami may pahiulo sa tukso, at iayaw mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin, Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at palayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manlulubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaroon ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ay iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga palad tayong tatanggap sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ang aking kaluluwa.
at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko, isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay man kahulugan, sa piling mo may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay may kahulugan, sa piling mo may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Isinasama lang ng Panginoon na kami nagliliwang at lumalahok sa mga banal na misteryo ay magtamasa ng katiwasayan dito sa lupa at ligayang walang hanggan sa kabila. Alang-alang kay Kristo ang Panginoon. Amen. Nagpapasalamat ako sa pagdalo ninyo sa misang ito, kung saan kayo naroon, at sana patuloy natin pagdasal ang ating bansang Pilipinas na sana ay magkaroon ng isang mapayapa at isang mabuting eleksyon upang magkaroon tayo ng mga pinuno na susunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Labis akong namamangha dahil
mapapantayan damhin. Maging ang hangin at ulan, likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay. Walang makalulupit at walang nagpapantay. Sa ngalan mo, O Diyos, kami magsasaysay. Walang hanggang papurihan aming alay. Masdan ang buong sandaigdigan, ganda'y sadyang di mapapantayan damhin. Maging ang hangin at ulan, likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha,